Gutom na ako. Naghihintay kami sa mga tagubilin mo. Gusto kong gumawa ka ng pasta para sa akin sa unang round. Pasta? Sige. Sige. Lola, gumising ka. Gusto ni Apo ng pansit. Pansit? Oo, madali lang yan. Nakapagluto na ako ng spaghetti para sa kanya ng maraming beses, kaya walang mahirap doon. Lahat ayon sa klasikong resipe. Achoo. Oh, pasensya na. Harina ito. Ayos lang. Pasensya ulit. Gusto ko lang gumawa ng sarili kong spaghetti. Pagkatapos ng harina, gagamit ako ng itlog. Kaya ko pa nga mag-juggle ng mga ito. Aray! Oops, tama na. Patawad ulit. Akala ko laging magaling akong juggler. Kapag handa na ang masa, kailangan mo itong hatiin sa maliliit na bola at kulayan ng bawat isa ng tiyak na kulay. Pagkatapos niyan, sa tulong ng isang espesyal na makina, puputulin ko ang masa para gawing noodles mismo. Para magawa ito, kailangan mo lang maingat na i-scroll ang masa sa makina. Sa palagay ko, napakaganda ng kalalabasan at ang pinakamahalaga ay orihinal. Ang lahat ay magkakaroon ng simpleng noodles at magkakaroon ako ng spaghetti na parang bulaklak. Lola, kumusta ka? Ayos lang ang lahat! Palaging gusto ng apo ko ng ordinaryong spaghetti na may ketchup. Kaya bakit hindi ko siya alukin nito? Wednesday, anong ginagawa mo? Thing, kailangan ko ang iyong tulong. Ayaw kong magmukhang classic ang aking mga noodles. Sobrang nakaka-boring. Kung maglalagay ka ng kaunting itim na pangkulay, magiging perpekto ito. Magdadagdag din ako ng ketchup. Ito ay magiging parang dugo. Sa pamamagitan ng paraan, idaragdag ko rin ang mga marmoladang mata sa itaas upang ito ay kukumpleto sa komposisyon. Baby, handa ka na bang subukan at pumili ng panalo? Hindi ko alam kung saan magsisimula. Siguro ang unang susubukan ko ay ang klasikal na noodles ng Lola. Minahal ko ito mula pagkabata. Sa tingin ko, wala namang magbabago sa pagkakataong ito. Tulad ng inaasahan ko, masarap at simple. Ang noodles ni Enid ang susunod. Malalabas. Siyempre, hindi ka panipaniwalang maganda at napaka-cute. Ito ay tunay na obra maestra. Ayaw ko nga itong kainin. Nagdagdag din si Enid ng extra pasta. Sobrang kawangis nila ng pangil ng vampira, hindi ba? Nakakatakot. Hindi pa sila luto. Tuyo, hindi makain. Natira pa ang noodles ni Wednesday. Hindi masama. Okay. Ang una kong gustong subukan ay ang mata. Ito ba ay marmalade? Mahilig ako dito. Wednesday. Paano mo nalaman na bagay ang marmalade sa noodles? Parang sobrang astig nito. Uubusin ko ang masarap na noodles. Wala akong iiwan kahit patak ng sarsa sa plato. Sa tingin ko halata na kung sino ang panalo dito. Ama! Ang pinakamahusay na noodles ay ginawa ni Wednesday. Kumusta ito? Sinubukan ko rin. Wednesday! Itago mo na ngayon. Tigilan mo ang pananakot sa mga matandang babae. Baby, handa ka na bang bigyan kami ng bagong gawain? Oo, gusto ko ng cocktail. Kaya mo ba? Madali lang. Ito ang magiging pinakamahusay. Para sa'yo, syempre, Apo. Makakagawa ako ng mga cocktail at ngayon gagawin ko ito na hindi mo makakalimutan habang buhay. Ang base ng cocktail ay ang regular na Sprite. Kailangan itong ibuhos sa baso na napaka-hindi karaniwan. Hugis! Ngayon, kailangan mong ilagay ang lihim na sangkap sa loob na magbibigay sa Sprite ng tamang kulay. Ito ay magiging berde. Bagay, tumakbo na kay Enid ngayon din at kumuha ng krema. Anong klaseng kamay ng demonyo iyan? Lumayo ka. Lola, huwag mong insultuhin ang aking katulong. Ginagawa lamang ng bagay ang sinasabi ko. Kailangan ko ng krema upang ibuhos ito sa cocktail at ilagay ang mga mata ng marmalade sa ibabaw. Katulad ng mga ito. Aminin ko. Marmalade ice ang paborito kong tamis. Mukha itong astig at hindi ka panipaniwalang masarap din. Kaunting pulang syrup ay hindi rin makakasakit. Ano ang hinihintay ko? Panahon na para magsimula rin akong gumawa ng cocktail. Tiyak na sulit simulan sa mga candy na marmalade. Upang magsimula, kailangan silang hatiin sa mga grupo ayon sa kulay. Handa na! Ngayon kailangan silang iayos ng patong-patong sa isang matangkad na baso. Tingnan mo lang kung gaano ito kaganda. Gamit ang hairdryer. Kailangan tunawin ang mga marmalade na ito para maging iisang malagkit na timpla. At ang huling hakbang ay whipped cream. Palagi nilang binibigyan ng mas presentableng hitsura ang mga inumin. Ang maliit na marmalade ay hindi rin magiging labis. Napakaganda. Mga magagandang dalaga, gumawa kayo ng maganda at masarap na mga cocktail. Pero hindi ninyo naisip ang kalusugan ng apo ko. Gagawa ako ng cocktail na pangunahing magiging kapaki-pakinabang. Ito ay binubuo ng iba't ibang gulay na ilalagay ko sa blender na ito. At mas marami ito, mas mabuti. Ang kailangan lang gawin ay ihalo lahat at tapos na. Anong amoy? Pangit. Tama yon. Arana! Magugustuhan ng apo ko ang pag-aalala ko para sa kanyang kalusugan. Tama ba yon?
Panahon na para pumili ng panalo. Sa itsura, lahat ng cocktails ay magaganda. Ang cocktail ni Lola ang mukhang pinakapangkaraniwan. Kaya simulan natin ito. Ayoko. Sana mas masarap ito. O kakilakilabot. Hindi ko ito gusto, Lola. Ang susunod ay ang cocktail ni Enid. Mukhang mas masarap. Gustong-gusto ko ang whipped cream at napakarami nito dito. Hindi ko na kailangang inumin ang cocktail mo. Kailangan itong kainin gamit ang kutsara. Ang sarap. Tapos na ang cream. Ngayon ang tubo. Kakaiba. Bakit napakalapot ng cocktail? Imposibleng inumin ito. Paano ko ibibigay ang panalo sa isang cocktail na hindi ko pa natitikman? Tiyak na palalampasin ito. Miyerkules, aasahan ko. Susubukan ko agad ito. Sa wakas, masarap. Gustong-gusto kong inumin ang cocktail na ito ng regular dahil talagang masarap. Hindi ko talaga kayang huminto. At whipped cream sa ibabaw. At sino ang nagwagi? Well, malinaw na ngayon si Wednesday. Gumawa siya ng napaka-cool na cocktail. Congratulations! Apo, ano ang gagawin natin sa round na ito? Lola, napaka-simple. Gumawa ng salad para sa akin. Gusto ko ng magaan. Lettuce! Sige, ganyan na lang. Apo, ilang minuto lang at handa na ito. May salad ka. Kakapitas ko lang ng mga dahon para sa salad na ito. Yan mo ito yung mga imbatsin ng salad. Ang keso at crackers na ito ay gagamitin din. Mukhang alam ko rin ang resipe para sa Caesars, syempre. At huwag kalimutan ang mga kamatis. Sila ang magiging dekorasyon ng salad at ng lasa nito. At ito ay... handa na. Mosa inisip ko kung paano gawing hindi lang masarap, kundi pati na rin maganda ang salad. Babalik ako sa tema ng mga bulaklak at gagawa ng maliliit pero napaka-cute na bulaklak mula sa mga gulay. Magkakaroon din ako ng angkop na molds. Sa palagay ko, ito ay magandang ideya dahil mukhang totoong bouquet. At ito rin ay masarap na salad. Anong mga bulaklak? Nakakabagot. May kulang sa salad na madilim, kahit ilang dahon ng basil halimbawa. Tuwang-tuwa ako sa bungo na ito, kaya ito rin ang ilalagay sa plato. Dito ko ididikit ang ibang mga sangkap, keso at ham. Ngayon, kailangan nating ibuhos ang ketchup sa buong bagay at ihain ito ng dalawang mata. Ang bungo ay nagsisimulang magmukhang mas kapanapanabik. Anong katakot-takot? Kung nakita ko ito sa ilaw sa gabi, mahuhulog ako sa takot. Okay, baby, subukan natin. Huray, sa wakas masarap na pagkain. Miyerkules, ano ang niluto mo sa pagkakataong ito? Anong katakot-takot? Hindi pa ako nakakakita ng ganong kakilakilabot na mga salad. Hindi ko ito makain kasi nakakatakot. Tingnan natin kung paano ako sorpresahin ng lola ko. Ang kanyang salad ay talagang kahawig ng Caesar. Ito ang salad na handa akong kainin kahit kailan. Ayokong tumigil. Gusto kong ubusin agad ang plato. Narito ang katotohanan sa masarap at malusog. Magiging di ka panipaniwalang malakas na ako ngayon. Pero bago iyon, susubukan ko ang mga bulaklak mula kay Enid. Puro gulay lang to, hindi masarap. Pero talagang gusto ko ang salad ni Lola. Binabati kita. Lola, huwag mo akong istorbohin. Handa na ang bata na magbigay ng gawain. Gusto ko ng donut para sa panghimagas. Magkakaroon ka ng donut. Gusto ko rin ng mga ito. Kaya ko rin itong lutuin. Naiisip ko kung gaano kabagot at katahimik ang magiging mga donut. Bakit nga ba? Sa pangkalahatan, ang mahalaga ay masarap sila. Hindi naman nila titingnan ang mga donut. Gagawa ako ng isang bagay na maliwanag muli. Mas malinaw, ang bawat isa sa aking mga donut ay magkakaroon ng sariling kulay. Karaniwan, gusto ng mga tao ang ganitong pamamaraan. Ay, ano yon? Huwag mong hawakan ako. Huwag mo akong isturbuhin sa pagluluto. Halos handa na ang mga donut ko. Natapos na ang bahagi ng trabaho. Panahon na para magdekorasyon. Siyempre, saan ba pupunta na walang syrup na dugo? Ay, ang totoo pulang syrup, pero hindi iyon lahat. Sa tulong ng puting syrup, magdidisenyo ako ng mga sapot. Parang galing talaga ito sa cobweb ng gagamba. Zing, kailangan ko ng Nutella. Dalhin mo sa akin. Magaling na trabaho. Hindi ko magagawa ito nang walang iyong tulong. Tignan mo ang aking mga paniki. Ang sombrero, hindi natin kailangan ito. Tignan mo ang napakaganda kong mga donut. Kakaiba! Ayaw ko ng mga bagay na ito. Gusto ko lang na maging orihinal at para maging mas masarap.
Sisislin ko lang ng pulbos na asukal. Oh, matutuwa ang apo ko. Handa na rin ang makukulay kong donuts. Ang gaganda nila. Maaari ka pang gumawa ng mga litrato kasama ang mga ito. Astig, di ba? Pero hindi lang iyon. Sa mga donut na ito, perpekto na kasama ang sprinkles. Pero kailangan kong buksan ang garapon. Oops, may napatak sa bibig ko. Ang saya. Oh, baby, oras mo na para subukan. Oh, interesante. Oh, may ginawa na namang nakakatakot si Wednesday. Oh, pero mukhang masarap sila. Hindi masama. Pero sa totoo lang, inaasahan ko pang higit. Oh, ang susunod ay ang mga donut ni Lola. Bago kainin ang mga ito, gusto kong gumawa ng malaking tore. Magiging mas maginhawa kainin ang mga ito ng ganon. Ordinaryong donuts lang. Walang espesyal. Well, tingnan natin kung ano ang ginawa ni Enid. Wow! Ang kanyang mga donut ang pinakamalapit sa mga iginuhit ko. Oh, sobrang sarap na parang hindi totoo. Enid, kitang-kita, ikaw ang panalo. Waffles! Napakagandang pagpili. Pinapayagan ito ng chef. Madali lang Oh, yan. ayos. Magsisimula ako sa mga itlog. Tingnan mo kung paano ko gagawin ito. Ingat, baka mabasag mo lahat. Iyan ang gusto ko, Lola. At walang asukal. Pero kaunti lang. Naiintindihan ko isang kuro. Magaling. Naniniwala ka ba? Mas maraming asukal, mas malasa. At nandito ang harina. Oh, parang babaeng ako. Oh, nawala na. Salamat sa Diyos. Naku! Sige na, apo. Dumihan mo ang buong mesa. Ito ay isang aksidente. Halika na. Ayos, may harina. Ngayon kailangan ko ng gatas. Hindi ito magiging mahirap. Ina-activate ang super speed. Mas mabilis ako kaysa sa anumang mixer. Surprise! Ang Skittles ay siguradong magpapasaya sa bata. Ganda. Handa na ang mga mangkok, ganun din ang masa. Kailangan lang natin silang pag-isahin. Magtiis ka. Kaunti na lang bata at ang waffles ay magiging kahanga-hanga. Wow! Ang galing na may heart-shaped akong waffle iron. Maaari kang magbuhos ng iba't ibang kulay ng masa at magiging rainbow waffles ito. Isang saglit. Huray! Para itong bomba. Para sorpresahin ang bata, decorative ko ito ng chocolate sprinkles. Wow! Ako na sana ang kakain kung wala lang ang challenge. Anong ganda? Pagkatapos, lahat ng nangipin ay magiging berde. Sinisira ko ang tiyan at lasa ng waffles, kaya hindi ko ito idadagdag. Susubukan ng bata ang bersyon ko at hindi natitigil. Ang sikreto ni Lola ay maple syrup at, syempre, mantikilya. Ng mga waffles na high sarins manay. Paninaman ang natural na pangkulay. Ang zucchini ay gagawing masarap at maganda ang aking mga waffles sa minsan 2 sa 1 at may tagumpay na sa bulsa ang chef. Kailangan na lang magdagdag ng ilang hindi mapapalitang sangkap at pwede nang ibuhos ang masa sa waffle iron. Tara na! Voila! Ang chef ay naglalapit sa inyong pansin ng magagandang waffles. Nariutilas na per sa decoration at ilang down per sa epekto. Nakakadiri ang mga ito. Tingnan mo yan. Sige na, Tingnan mo yan, Lola. baby. Ang interesante. Wow! Talagang nagsikap kayo lahat. Uunahin ko ang waffles mula kay Grandma. Oh, isang pirasong mantikilya. Sige, masarap ito, pero masyadong simple. Wow! Ang kakaibang dekorasyon. Anong ginagawa ng mga dahon dito? Aba, hindi pwede. Ang mga waffles mismo ay mukhang maganda. Subukan natin ito ngayon. Oh, anong gulo! Parang lasa ng panghugas na pamunas. Hindi ko yang gagawin. Wow, anong cool na waffle. Hugis puso rin sila, ang cute. Salamat, kuya. Masarap at napakasarap. Busog na ako. At ikaw ang nanalo. Salamat! Hooray! Ano ang iginuhit mo ngayong pagkakataon na ito? Makikita mo ngayon. Magluto ka ng french fries para sa akin. Madali. Magagawa ito. Uy, Lola, nagsimula ka na pala. Hindi ako natulog. Oh, naiintindihan ko.
Langis ba ito? Super. San ba ito laging ibinubuhos? Tama, sa kawali. Sige, kailangan ko pa. Oh, mas mabuti iyon. Ngayon kailangan ko ng pakete ng french fries. Well, para sa baby. Kahit ano, di ba? Oh, hindi. Teka, sobra ang mantika dyan. Saan nanggagaling ang mga talsik? Oh, mga tao, tumigil, tumigil, tumigil. Sino ang nagluluto ng ganyan? Pasensya na, Lola. Mas kaunti ang langis na dapat idagdag kaysa sa iniisip mo. Manood at matuto, mahal. Sapat na iyan. Ngayon, pwede mong buksan ang kalan at ilagay ang mga patatas ng paunti-unti. Kahit na, tama ka, mas mabilis ito sa paraang ito. Ang pinakamahalaga ay hindi tumalsik ang langis. Masarap at malutong na patatas ay handa na. Ilalagay mo ito sa isang mangkok at magdagdag ng masarap na ketchup. Ano sa tingin mo, chef? Bravo, Lola! Kahit na mahina ang disenyo, sa hamon, kailangan mo ng imahinasyon. Hahatiin ko ang mga patatas sa mga bahagi at kukuha ng pinakapayat na hiwa ng bacon, iprito ng kaunti at ibalot ang mga patatas doon. Voila! Mas maganda. Tama ka tungkol sa sarsa. Mas gaganda ang pagkain at magbibigay ng alindog ang perehil. Napakatalino. Wow! Perpekto! Hindi ko alam paano magluto ng patatas. Anong dapat kong gawin? Alam ko na. Mabibigla ang sanggol. Pagkatapos ng lahat, bibigyan ko siya ng paborito kong marmalades. Parang french fries talaga ang itsura nila. Bon appetit, kapatid na babae. Dahil lahat ay nagdadagdag ng mas maraming sarsa, gagawin ko rin at magbubuhos ako ng strawberry syrup bilang kapalit. Kain kayo. Hooray! Ang ganda ng hitsura ng french fries. At ang bango! Tingnan natin kung ano ang inihanda ni Lola. Ang galing! Ang sarap! At anong klaseng obra maestra ito mula sa chef? Hindi ako kumakain ng parsley, pero ang sarsa ay napaka-appetizing. Masarap. Sulit subukan. Ay, hindi ko gusto ang bacon. Ew. Ano kaya ang ginawa ng kapatid ko? Wow! Marmalade ito. Gusto ko pa. Ang galing! Ibinibigay ko ulit ang panalo sa kapatid ko. Yay! Ang galing. Salamat, baby. Dalawa. Mas mabuti ito sa ganitong paraan. Salamat, Lola. At ngayon gusto ko ng mga rolyo. Naiintindihan kita. Nasa tamang lugar ka. Mga goodie. Anong klaseng rolls? Ang nori at isda ay hindi magkatugma. Kapag nasiyahan ng bata sa marmalades, ginagamit ko muli ang mga ito. Ang sarap talaga. Una, kailangan mong magbuhos ng cream at pagkatapos lagyan ng mga mata ng marmalade at syempre, magdagdag ng ilang marmalade bears. May astig ako. Ang galing. Wow. Ang natitira na lang ay ibuhos ito ng syrup. Panoorin kung paano magluto ang master. Masarap. Wow. Hindi nakakabusog ang marmalade lamang. Bukod pa rito, kinain na ito ng bata. Kung hihingi siya ng rolls, ibig sabihin gusto niya talaga ng rolls. Sa simula, maglalagay muna ako ng kanin. Kanin, iyon ang kailangan para sa rolls. Marunong si Lola magluto niyan. Huwag kang tumingin dito. Ang pangalawang sangkap ay avocado. Maximum ng malulusog na taba. Minimum ng halos walang carbohydrates. Kaya rin ito ni Lola. Itong si Lola talaga. Tiyak hindi niya kayang hiwain ang salmon na kasing nipis ng isang profesional. Luto na ang kanin. Oo. Lubos kong nakalimutan ng nori. Ang keso at abukado, ang magiging palaman at makatutulong iyon na mabigyan ng tamang hugis ang mga rolyo. Napakaganda. Ang natitira na lang ay ilagay ang isda sa ibabaw. Ihahain na ang putahe mula sa chef. Wow. Wow. Oh. Hindi naman ako masyadong malayo sa chef, tama ba? Anong gagawin? May naisip ako. Kung kailangan mo ng bilog na hugis, maaari kang kumuha ng pipino, kumuha ng piraso mula sa palaman at lagyan ng keso sa loob. Magkakaroon ng mga rolyong estilo ng Lola. Handa na kami, baby. Tingnan natin. Hindi ito mukhang mga rolyo pero susubukan ko pa rin. Ayoko nito. Pasensya na, Lola. Hindi ko kinakain yan. At ang mga roll mula sa chef ay mukhang eksakto kung paano ko ito iginuhit. Tingnan mo sila. Wow, ang sarap. Ang sarap. Ano ito? Maanghang na wasabi. Sagipin mo ako.
Oh, ang ganda. Masarap ito. Ah, napakaganda bro. Ikaw ang pinakamahusay. Oh. Yay. Sa wakas, gusto ko ng kape. Wow. Gagawin ko ito Sige. sa loob ng 2 segundo. Sige. Okay, honey. Si Lola ay isang Sige, eksperto. kasunduan. Matagal ko nang hawak ang bag na ito. Panahon na para gamitin ito at magtimpla ng mabangong instant coffee. Kailangan mo lang buhusan ng kumukulong tubig at magdagdag ng gatas. Tingnan natin. Perpekto. Maganda. Uy! Oh, napakapait at mainit nito. Sigurado akong gusto ni baby ng malamig at matamis. Kukuha ako ng yelo at magdadagdag ng chocolate syrup at kasabay nito ay idedekorasyon ang tasa. Wow, astig! At ngayon gagamitin ko ang handang kape mula sa mga eksperto. Alam kong tiyak na masarap ito. Wow! Mahilig din ako sa cream. Kung gusto ko ito, magugustuhan din ito ng baby. Woohoo! Tadam! Astig! Budburan ko ng Oreo cookies sa ibabaw. Angas! Wow! Ano? Astig! Wow, Lola! Ano ang pinakikinggan mo, Apo? Tingnan mo ito, Lola! Yo. Sa totoo lang, may hamon tayo. Anong bango? Ang chef ay gumagamit lamang ng pinakamahusay na kape, mga butil. Una, kailangan mong gilingin ang mga ito at pagkatapos ay maaari mo nang ipagtimpla. Dapat maging tumpak ang lahat para lamang makamit ang perpektong lasa na nangangahulugan ng aking tagumpay. Sa tulong ng isang flask, maaari mong kontrolin ang dami ng gatas at sabay na paluin ito doon din. Anong klaseng mga teknolohiya? Ano? Madali lang. Lola, maaari mo rin gamitin ang mga gadget para makamit ang resultang ito. Isa pang lihim, ang cotton candy ay gagawing kamangha-mangha ang anumang kape. Ano sa tingin mo? Wow! Baby, subukan mo. Ah, cool. Simulan natin sa baso ni Lola. Ah, nakakasuka. Hindi ko ito mainom. Paano nangyari iyon? Wow, cotton candy. Ang astig. Napaka-cool nito. Kamusta ang bigote ko? At nakalimutan ko na ang tungkol sa kape. Dapat mo rin itong subukan. Pero hindi syempre wala ang cotton candy. Gusto ko talaga ito. Astig. At ano ang niluto ng kapatid ko? Wow! Oreo ba yan? At may cream pa? Ang sarap naman yan. Masarap. Ang malamig na kape ay astig. Alam ko na. Huray! Masaya akong nagustuhan Sino mo ang ito. dapat kong ibigay ang tagumpay? Well, panalo ang chef. Ito ang pinakamasarap na kape na natikman ko.